Halos hindi naman mapakali ang bantay sa kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niya rin na ang unang pwesto ay pinaglalabanan na lang nina Song Yu at Elder Yan, ngunit hindi niya alam kung sino ang mas lamang sa kanilang dalawa. Kung itanghal man niya na si Song Yu ang nanalo sa round na ito ay hindi rin niya alam kung paano ito ipapaliwanag kung sakali mang magtanong ang mga nanonood kung paano niya ito nasabi. Ngunit kung itanghal man niya si Elder Yan ay tiyak na mahihirapan rin siyang ipaliwanag sa top 10 na alchemist na nandito ngayon kung bakit mas mataas ang antas ng gamot ni Elder Yan kumpara kay Song Yu. Kaya ngayon ay talagang nasa gitna ng dilema ang bantay kung paano niya hahatulan ang round na ito. Ngunit napaisip rin siya na nandito pa ang grade 4 na gamot na ginawa ni Elder Yan sa kanyang kamay. Sa kabilang banda naman ay nawala na ang gamot na ginawa ni Song Yu matapos niya itong buksan, kaya napatanong na lang siya kung paano niya kaya hahatulan ito. Kaya tinawag na lang ng bantay si Grandmaster Liu upang hingin ng kanyang tulong kung paano niya nasabi na isang nakakamangha ang gamot na ginawa ni Song Yu. Agad naman na tiningnan ni Grandmaster Liu ang ating bida at yumuko rin siya upang magbigay galang sa kanya. Kaya nagulat na lang dito ang bantay dahil ginawa ito ni Grandmaster Liu dahil ang galaw na ito ay ginagawa lamang kung mataas ang respeto ng isang alchemist sa kapwa niya alchemist. Kaya namangha na lang ang bantay dahil ang isa sa pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo ay nagpakita ng galang sa Song Yu na ito. Ang malala pa, kahit na si Elder Yan ang kaharap ni Grandmaster Liu ay hindi niya ito ginawa sa kanya. Kaya malinaw na para kay Grandmaster Liu ay mas mataas ang antas ni Song Yu sa kanila pagdating sa alchemy, kaya sa tingin niya ay talagang nakakapanibago ang pangyayari na ito. Bigla namang tumango ang ating bida upang bigyan ng pagkilala si Grandmaster Liu. Isang bata naman ang nagsaad na ang pagtango ng Song Yu na ito ay nangangahulugan lamang na pinapahintulutan niya si Grandmaster Liu na sabihin ang alam niya tungkol sa gamot. Ipinaliwanag rin ng bata na sa mundo ng alchemy, ang teknik sa paggawa ng gamot ay isang sekreto na tinataglay ng bawat pamilya, kaya hindi dapat ito malaman ng iba. Kahit na alam man ito ng ibang alchemist ay hindi pa rin nila maaaring sabihin ang impormasyon na ito nang wala ang pahintulot ng may-ari ng teknik na ito. Kaya nasabi na lang nila na ang pagsang-ayon ni Song Yu na sabihin ni Grandmaster Liu ang alam niya ay isang pahintulot na maaari niyang sabihin sa kanilang lahat kung ano ang paraan na ito. Agad naman na nagsaad si Grandmaster Liu na ngayon ay ipapaliwanag niya sa kanila kung gaano ka nakakamangha ang ginawang gamot ni Grandmaster Song. Sinabi rin niya na ang una niyang dapat malaman ay ang ginamit na teknik ni Grandmaster Song ay isang ancient pill refinement skill na siyang nakalimutan na ng kanilang henerasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi niya na ang pamamaraan na ito ay tinatawag na The Sacred Dragon Call. Nagulat naman ang mga nanunood nang marinig nila na isang ancient skill pala ang ginamit ni Song Yu. Kahit na si Huang Po ay nagulat rin dahil hindi niya inaasahan na marunong pala ang bata na ito na gumamit ng ancient skill sa bata nitong edad. Kahit na ang bantay ay hindi rin makapaniwala sa kanyang narinig, sa tingin rin niya na mukhang ito pala ang dahilan kung bakit mayabang ang bata na ito pagdating sa kakayahan niyang gumawa ng gamot dahil alam pala niya ang mga nakalimutang teknik. Sa tingin rin niya ito ang dahilan kung bakit tinanggap agad ni Elder Yan ang kanyang pagkatalo dahil sa harap ng ancient skill ay walang sinuman ang makakatalo rito. Nagtanong rin ang bantay kung bakit naman nawala ang gamot na ginawa ni Song Yu matapos niya itong buksan. Naging seryoso naman si Grandmaster Liu at kanyang sinabi na dito nagsisimula ang kakaibang katangian ng gamot na ito. Sinabi rin niya na hindi nawala ang gamot na ito dahil lahat sila ay nahigop ang gamot na ito. Nagulat naman ang ibang nanunood dahil ngayon lamang nila narinig na ang isang gamot ay may ganitong kakayahan pala. Ipinaliwanag rin niya na ang isang high-quality pill ay may kakayahan lamang na gamitin ang kalahating epekto ng materyales na ginamit nila sa paggawa ng gamot. Ngunit ang ancient skill na The Sacred Dragon Call ay may kakayahan na gamitin ang buong epekto ng materyales na ginamit sa paggawa ng gamot. Ayon rin sa pagkakaalam niya na sa oras na kainin ng isang tao ang gamot na ito ay agad itong sisipsipin ng kanilang katawan. Ipinaliwanag rin niya na ang enerhiya ng gamot na ito ay tiyak na nasa ikalimang antas ng gamot ngunit dahil sa lahat sila ang nakahigop nito ay bumaba ang antas nito sa unang antas ng gamot. Nasabi rin niya na pinagsisihan rin niya ang pagmungkahi sa kanya na putulin ang gamot na ito dahil ito ay sayang. Napagtanto naman ng ibang mga nanunood na mukhang ito ang dahilan kung bakit biglang gamaan ang kanilang pakiramdam kanina nang buksan ng bantay ang gamot, dahil pala ito sa enerhiya ng gamot. Nagtanong naman ang bantay kung ano naman ang dahilan kung bakit unti-unting nawala ang antas ng gamot. Napatawa naman si Grandmaster Liu at kanyang sinabi na kahit siya ay hindi niya alam kung bakit ito nangyari. Ngunit para sa kanya ay hindi na ito mahalaga dahil hindi rin niya ito masasagot.
Sa ngayon ay sigurado lamang niya na ang ginamit ni Song Yu na paraan ay talagang isang ancient skill. Kaya kung nais nilang malaman ang dahilan ng pagbaba ng antas nito ng paunti-unti ay kailangan nilang tanungin mismo si Grandmaster Song dahil siya lamang ang makakasagot nito. Agad naman na tiningnan ng bantay ang ating bida dahil nais niyang malaman ang impormasyon na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na kung nais talagang malaman ng bantay ang impormasyon na ito. Inutusan niya itong lumuhod at magmakaawa sa kanya. Natakot naman dito ang bantay dahil mukhang hindi pa tapos ang bata na ito sa pagpapahiya sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na mukhang mahilig talagang magbiro si Grandmaster Song. Ngunit hindi naman nagbago ang reaksyon ng ating bida at muli niyang inutusan ng bantay na lumuhod ito sa kanya. Kaya bigla na lamang natigil ang bantay at nang inigri ng kanyang katawan sa takot. Mas lalo rin siyang nabahala nang marinig niya ang sigawan ng mga nanunood na inuutusan siya ng mga ito na lumuhod na upang malaman na nila ang impormasyon. Kaya mas lalong natakot na lang ang bantay dahil kahit siya ay hindi alam kung ano ang gagawin niya. Sa kabilang banda, halos pumutok naman sa inis ang ulo ni Huang Po nang makita niya ang mukha ng Song Yu na ito. Naisip rin niya na hindi niya inaasahan na may ganitong kakayahan pala ang Song Yu na ito dahil bigla niyang nabago ang mindset ng mga nanunood ng ganun kabilis. Kaya nasabi niya na mukhang may kakayahan ang bata na ito ng isang emperador. Kaya nasabi na lang niya na hindi nila maaaring hayaan na lang na mabuhay ang bata na ito. Samantala, napaisip naman si Grandmaster Liu na talagang mahilig maglaro si Grandmaster Song. Lumabas naman ang mga luha sa mata ng bantay dahil hindi niya alam na ganito ang gagawin sa kanya ni Song Yu. Napatanong rin siya kung ano na ang gagawin niya. Alam niya rin na kapag hindi niya sinunod ang utos ng Song Yu na ito ay tiyak na hindi titigil ang mga tao sa pagsigaw kaya mas lalong nanginig na lang ang kanyang katawan sa takot. Ngunit bigla namang natigil ang lahat nang marinig nila ang boses ng sect leader. Inutusan rin niya ang ating bida na tigilan na niya ang paglalaro na ito. Napansin naman ito agad ni Song Yu kaya agad na niyang tinihil ito. Sinabihan rin niya ang bantay na nagbibiro lamang siya kaya tinanong niya ito kung sa tingin niya ba ay isa siyang demonyo. Hindi naman sumagot ang bantay ngunit sa kanyang isipan ay isang demonyo nga ang Song Yu na ito. Agad naman na nagsaad ang ating bida na nagawa lamang niya ang gamot na ito dahil sa concoction na tinapon ni Elder Yan sa kanyang gamot. Sinabi rin niya na dahil sa Green Python scale na ito ay mas napaganda pa ang gamot na nagawa niya. Naging seryoso naman si Elder Yan nang marinig niya ang sinabi ng kumag na ito. Kaya tinanong niya ito kung hanggang ngayon ba ay sinisisi pa rin siya ni Song Yu sa aksidenteng nangyari kanina. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang sinabi na hindi siya nagagalit sa kanya, sa katunayan ay nagpapasalamat pa siya sa ginawa niya. Ipinaliwanag rin ng ating bida na makikita nila mismo sa pangalan ng kanyang teknik na kailangan ng isang dragon na materyales ang kanyang gamot upang magamit niya ang paraan na ito. Ngunit sa orihinal na gamot na gagawin niya sana ay walang ganitong materyales kaya hindi niya sana gagamitin ang teknik na ito. Ngunit ang isang python ay nagmula sa lahi ng mga dragon, kaya ng matapunan ng python skill ang ginagawa niyang gamot ay doon niya naisip na gamitin ang paraan na ito. Ngunit napatanong naman si Elder Yan na ang python skill ay gawa sa yin material at ang sudang pill na una niyang ginawa ay puno ng yang energy. Kaya nagtaka siya kung paano pa rin ito nagawa ni Song Yu kahit na wala siyang naramdamang yin energy sa proseso niyang ginamit. Tumawa naman si Song Yu nang marinig ito at kanyang sinabi na kahit mataas ang antas ni Elder Yan pagdating sa paggawa ng gamot ay talagang wala pa rin siyang alam tungkol sa ancient skills. Sinabi niya na kahit magkaiba ang yin at yang na enerhiya ay pwede pa ring magsama ang mga ito sa isang gamot. Kaya upang matransform niya ang Green Python scale concoction na isang yin material bilang isang yang material ginamit niya ang kanyang dura. Nagulat naman dito si Elder Yan dahil ngayon lamang niya narinig ang pamamaraan na ito. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag rin ng ating bida kung bakit niya ito ginamit upang mas mapaganya niya ang lahat ng mga materyales. Sinabi rin niya na nang matapos na niyang matransform ang Python scale na ito sa isang Dragon scale ay mas tumaas pa ang pagkakataon na magamit niya ang buong epekto ng mga materyales at nagkaroon rin ito ng mataas na antas ng Yang Dragon Chi na siyang nagpataas pa ng antas ng gamot. Sinabi rin niya na ito ang dahilan kung bakit nakagawa siya ng isang grade 5 na gamot gamit lamang ang mga grade 2 na materyales. Nagsaad rin ng ating bida na ito ang dahilan kung bakit matinding enerhiya ang kanilang nasaksihan nang putulin nila ang gamot na ito. Kaya rin bumaba ang antas ng gamot dahil lumabas na ang lahat ng Dragon Chi matapos nilang putulin ito. Nagulat naman dito ang mga nanunood at kanilang nasabi na naiintindihan na nila ito ngayon. Kahit na si Elder Yan ay pinuri rin ang kagalingan ng ating bida sa paggawa ng gamot.
Nasabi rin niya na sa ngayon ay tatanggapin niya ang kanyang pagkatalo sa round na ito. Ngunit binalaan rin niya ito na kailangan niyang sulitin na ang mga oras na ito dahil alam niyang sa susunod na round ay mahihirapan na ang ating bida. Kaya nasabi na lang ni Elder Yan na tiyak niyang siya ang mananalo sa laban na ito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil mukhang may pinaplano na naman ang kumag na ito. Sa kabilang banda, namangha naman si Auntie Tao dahil 2 beses nang natalo ni Song Yu si Elder Yan na kahit siya ay hindi niya magawa. Kaya nasabi na lang niya na talagang walang hangganan ang maaaring marating ng bata na ito sa larangan ng alchemy. Ngunit alam rin niya na kapag nagpatuloy pa sa mga susunod na round ang laban na ito ay tiyak na mahihirapan na ang ating bida na manalo pa kahit na mataas ang antas ng pamamaraan niya ng paggawa ng gamot. Kaya nasabi na lang niya na maaaring siya na ang matalo ni Elder Yan. Kaya napaisip na lang si Auntie Tao na kailangan niyang mag-isip ng paraan upang hindi mapatay ni Elder Yan ang ating bida. Matapos ang ilang sandali, agad namang iniulat ng bantay na 39 na kalahok ang magpapatuloy sa susunod na round habang 11 ang sumuko na sa laban. Sinabi rin niya na si Grandmaster Song pa rin ang nasa unang pwesto habang nasa ikalawang pwesto naman si Elder Yan. Natuwa naman si Master Peony nang marinig niya na nasa unang pwesto pa rin sila. Kahit na sila Chuchu ay natuwa rin nang marinig niya ang magandang balita na ito. Samantala, hindi pa rin mapakali si Tianba dahil alam niyang hindi si Song Yu ang tao na ito. Kaya tinanong niya ang sect leader kung sino kaya ang tao na ito. Sinabi rin niya na sigurado na siya na hindi si Song Yu ang tao na ito. Ngunit bigla namang siyang nagulat nang pinagalitan siya ni Dandan. Sinabi rin niya na wala siyang pakialam kung hindi man si Song Yu ang tao na ito. Dahil para sa kanya ito ang asawa niya at wala na silang pakialam pa kung hindi ito si Song Yu. Naging seryoso naman si Chuchu at kanyang nasabi na naiintindihan niya na nalilito ngayon si Tianba sa kung ano ang nangyayari dahil sa matinding killing intent na nilabas kanina ni Song Yu. Ngunit tulad ng sinabi kanina ni Yantang sa kanila, alam nilang hindi nga si Song Yu ang tao na ito. Nag-aalalang tinanong naman ni Tianba na kung ganoon ay nasaan na kaya ang totoong Song Yu. Bigla namang lumapit sa kanya si Yantang at kanyang sinabi na maaaring patay na ang kaibigan niya. Sinabi rin niya na ito lang ang maaaring rason kaya nakuha ng tao na ito ang pagkatao ng totoong Song Yu. Pinuri rin ni Yantang ang kakaibang paraan ni Song Yu upang pasunurin ang kaibigan niya. Kaya nagmungkahi siya na magmula ngayon ay dapat na niyang atali ang kumag na ito sa kanilang sect at huwag na niyang hayaan pa na makasakit ang demonyo na ito ng iba. Namula naman ang mukha ni Chuchu at inutusan rin niya si Yantang na tigilan na niya ang pagsabi ng mga walang kwentang bagay. Sinabi naman ni Yantang na kailangan nilang gawin ito dahil parating naghihiganti ang kumag na ito. Kaya nang hindi tinuloy ni Song Yu ang pagpapahiya sa bantay kanina ay ibig sabihin lamang nito ay may pagtingin talaga ang kumag na ito sa kanya. Sinabi rin ni Yantang na si Chuchu kailangan rin niyang sabihan ang kanyang asawa na kailangan niyang bawasan ang pagiging mamamatay tao niya at dapat rin siya nitong ingatan. Nagulat naman si Chuchu nang marinig niya ito, kaya nagtanong siya kung talaga bang ganito ka nakakatakot ang tao na ito. Hindi naman ito agad nasagot ni Yantang at tiningnan rin niya si Elder Jiyu. Ngunit agad din silang nagsabi na talagang ang nakakatakot ang tao na ito. Kaya naisip na lang ni Chuchu na kung ang ganitong tao ay handang magbago para sa kanya. Sa tingin niya ay totoo rin ang mga pinakita nito sa kanya noon. Kaya nasabi na lang niya na ito nga ang kanyang ideal husband. Ang bayani na kayang gawin ang lahat para sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na mukhang ito na nga ang taong hinahanap niya sa buong buhay niya. Sa kabilang banda, galit na hinampas naman ni Huang Pu ang mesa sa harapan niya. Naiinis rin siya dahil muli na naman silang natalo sa ikalawang round. Ang malala pa ay si Elder Yan mismo ang tumanggap ng kanyang pagkatalo sa mayabang na batang ito. Kaya nagdududa na rin si Huang Pu kung may pagkakataon ba talagang makuha ni Elder Yan ang Budi Roots at kung kaya niya nga bang makuha ang buhay ng batang ito. Natahimik naman ang dalawang elder na kasama niya nang marinig nila ang matinding galit mula sa boses ng ikalawang Young Master. Bigla namang napaisip si Elder Lin na pagkakataon na niya ito upang mapalapit sa ikalawang Young Master, kaya sinabihan niya ito na hindi niya kailangang mangamba sa naging resulta ng round na ito. Nagsaad din siya na si Elder Yan ang may hawak ng titulo na ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo kaya sa tingin niya ay hindi nito hahayaan na matalo lang siya ng isang bata. Kaya sa tingin niya ay nagkataon lamang na natalo si Elder Yan ngunit sigurado siya na may nakahanda ng plano si Elder Yan upang matalo niya sa susunod na round ang Song Yu na ito. Naging seryoso naman si Huang Pu at kanyang nasabi na mukhang mataas ang tingin ni Elder Lin sa kakayahan ni Elder Yan kaya kung matalo man siya mamaya ay siya ang sisisihin niya.
Nagulat naman dito si Lin dahil hindi niya inaasahan na ito ang sasabihin ni Huang Po sa kanya. Tinawanan naman siya ng ikalimang elder dahil kahit sa ganitong bagay ay hindi marunong si Elder Lin. Sa kabilang banda, agad naman na pinatunog ng bantay ang hawak niyang bell at kanyang sinabi na ang susunod na magiging tema ng round na ito ay ang refining ability ng mga kalahok. Sinabihan rin niya ang mga ito na sa susunod na round ay isang mataas na antas ng gamot ang kailangan nilang gawin upang makapagpatuloy sila sa susunod na round. Sinabi rin niya na ang gamot na dapat nilang gawin ay isang 5th grade na gamot. Dagdag pa niya na ang round na ito ay tungkol muli sa pabilisan ng paggawa ng gamot na ito. Sinabi rin niya na kung sino ang mas mabilis at kayang gumawa ng mataas na antas na gamot ay matatawag nila na ang may pinaka-proficient na kakayahan sa paggawa ng gamot. Pinaalahanan rin niya ang mga ito na kung sino man ang unang makagawa ng gamot na ito ay ang magpapatuloy sa huling round. Kaya agad na niyang sinabihan ang lahat na maaari na silang magsimula sa paggawa ng gamot. Agad naman na ginamit ni Auntie Tao ang kanyang enerhiya upang gawin ang gamot na ito. Kahit na si Elder Yan ay nagsimula na rin upang masigurado niya na siya ang mananalo sa laban na ito. Ngunit sa kabilang banda ay nanatili naman ang ating bida at ito ay hindi gumalaw. Tiningnan rin niya ang kanyang kamay at para bang siya ay may iniisip. Nabahala naman si Elder Jiu dahil mukhang nagkaroon ng problema ang kaibigan niya. Bigla namang nagtanong si Master Peony kung ano ang problema dito, sa tingin rin niya na walang sino man ang makakatalo kay Song Yu pagdating sa paggawa ng gamot. Kaya napatanong na lang siya kung bakit hindi pa rin ito nagsisimula. Napabuntong hininga naman si Elder Jiu at kanyang nasabi na ito ang kahinaan ng batang ito. Nagulat naman dito ang mga Tower Master kaya napatanong na lang sila kung ano ang kahinaan na ito. Ipinaliwanag ni Elder Jiu na ang dahilan kung bakit kayang talunin ni Song Yu ang mga kalaban niya at si Elder Yan ay dahil sa ancient skill na kaya niyang gamitin sa paggawa ng gamot. Nasabi rin niya na alam niyang nakakamangha ang mga kakayahan ng batang ito pagdating sa paggawa ng gamot at walang sino man sa mga kalahok ang makakatalo sa kanya dito. Ngunit ang hindi nila napagtanto ay ang apoy na taglay ni Song Yu ay isang normal na apoy lamang na siyang kayang gamitin ng lahat. Dagdag pa niya na ang malaking kahinaan rin ng Song Yu na ito ay ang kanyang cultivation dahil nasa ikalawang antas pa lamang siya ng Bone Forging Realm. Sinabi rin niya na kung ang normal na alchemist lamang ang nasa katayuan ni Song Yu, ang kaya lamang nilang gawin ay isang 3rd grade na gamot. Ngunit si Song Yu ay nakagawa ng isang ikalimang antas ng gamot dahil sa mga bagay na nagamit niya ay nasa antas lamang ng 2nd grade at ito ay isang low quality lamang na gamot. Ngunit ngayon kailangan niyang gumawa ng ikalimang antas ng gamot gamit ang mga materyales na nasa ikalimang antas rin. Ang problema ay hindi sapat ang kanyang mahinang apoy upang ma-refine ang mga matataas na materyales na ito. Ang malala pa ay hindi rin sapat ang kanyang cultivation upang suportahan ang enerhiya na kailangan niyang gamitin upang magawa lamang ang gamot na ito. Kaya sa tingin niya ay ito na ang limitasyon ng ating bida. Sinabi rin niya na kung sakali mang gawin na ni Song Yu ang gamot na ito ay tiyak niyang hindi niya ito matatapos dahil kukulangin ang enerhiya niya sa kanyang katawan. Nabahala naman si Dandan nang marinig niya ito kaya muli niyang hiniling sa kanyang master na kailangan nilang iligtas ang asawa niya kapag hindi man siya manalo sa round na ito. Samantala, hindi naman nabahala si Yan Tang dahil alam niya kung ano ang kakayahan ng kaibigan niya. Alam rin niya na hindi agad susuko ang kaibigan niya kahit na ano ang mangyari, kaya sa tingin niya ay may nakahanda na itong plano upang manalo ito sa round na ito. Sa tingin rin niya na kahit matalo man ang kaibigan niya ay babalik rin ito sa orihinal niyang plano na patayin ang lahat ng nandito at pagkatapos ay nakawin niya ang Body Roots na ito. Ngunit hindi nila alam na ang iniisip ng ating bida ay kung paano niya maalis ang koneksyon niya sa Huayu Tower. Nasabi rin niya na sapat na ang Lu clan para sa kanya at ayaw niyang maging parte ng clan na ito. Kaya napaisip siya na marahil ito na ang oras upang gamitin niya ang kanyang Asher Flame. Ngunit napagtanto rin niya na mukhang sa ngayon ay hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit naisip rin niya na may iba siyang paraan na alam ngunit magiging mahirap ito para sa kanya. Kaya agad na niyang nilabas ang kanyang mahinang apoy. Bigla namang napatingin sa kanya ang ibang mga kalahok dahil sa wakas ay gumalaw na rin ang batang ito. Ngunit napansin rin nila ang mahinang uri ng apoy na gamit ng ating bida at ang mahinang pamamaraan na ginagamit nito. Kaya natuwa na lang sila dahil mukhang hindi na mananalo ang bata na ito sa round na ito. Kahit na ang bantay ay nagtaka rin kung bakit parang kakaiba ang paraan ni Song Yu ngayon sa paggawa ng gamot. Nagsaad naman si Elder Yan na inaasahan na niya ito. Sinabi rin niya na nakamit na ni Song Yu ang hangganan ng kanyang kakayahan sa paggawa ng gamot at sa tingin niya ay hindi na nito kayang gumawa pa ng mas mataas na antas ng gamot.
Nagtaka naman dito ang bantay at kanyang tinanong ang elder kung ano ang ibig sabihin niya. Nagsimula ng gumawa ng gamot si Elder Yan at habang ginagawa niya ito ay nagsaad siya na kaya lamang gumawa ni Song Yu ng mahihinang gamot at hindi nito kayang gumawa ng high-grade na gamot. Sinabi rin niya na ang paggawa ng gamot ay nahahati sa dalawang uri ng apoy. Ang gentle flame at ang fierce flame. Sinabi rin niya na kapag gumagawa ng higher grade na gamot ay ang ginagamit nila ay ang fierce flame. Ngunit dahil sa mahinang cultivation ni Song Yu ay hindi niya kayang panatilihin ang ganitong apoy kaya siguro siyang hindi nito kayang gumawa ng 5th grade peel gamit ang grade 5 na mga materyales. Tinawanan rin niya ang ating bida at tinanong niya ito kung tama ba ang sinabi niya na ito ang kahinaan niya. Naging seryoso naman si Joe Fan at hindi niya sinagot ang kumag na ito. Naguluhan naman dito ang bantay at kanyang sinabi na kanina ay nakagawa si Song Yu ng isang grade 5 na gamot kaya paano nasabi ni Elder Yan na hindi niya kayang gawin ulit ito. Ipinaliwanag naman ni Elder Yan na ginamit lamang niya ang 2nd grade na materyales kaya nagawa niya ito. Nagsaad din siya na kahit ang aura ng gamot kanina ay nasa antas ng ika-5 grade, hindi pa rin nila ito matatawag na grade 5 na gamot. Ngunit nasabi rin ni Elder Yan na kahit ito ang kahinaan ng bata na ito, masasabi pa rin niya na talagang kamangha-mangha ang paraan ng paggawa ng gamot ng batang ito. Sinabi rin ni Elder Yan na kung kayang gumawa ni Song Yu ng isang grade 5 na gamot ay kaya rin niyang gumawa ng isang 7th grade na gamot. Ngunit sa ngayon ay malabong mangyari ito dahil walang kakayahan ng bata na ito na magawa ito. Nalungkot naman ang ibang nanunood nang marinig nila ito. Ang isang batang alchemist naman ay biglang sumigaw na kayang gawin ito ni Song Yu at nandito lamang sila na sumusuporta sa kanya. Narinig naman ito ng lahat at sumigaw rin sila na nandito sila at sumusuporta sa ating bida. Tinaas naman ni Song Yu ang kanyang kamay upang patigilin ang lahat sa kanilang pagsigaw. Nagpasalamat rin siya sa suporta na binigay ng lahat sa kanya. Nagsaad rin siya na isa lamang siyang alchemist na nagmula sa isang third class na pamilya kaya sa ngayon ang kaya lamang niyang gawin ay ipakita sa kanila ang kanyang mga natutunan. Ngunit sinabi rin niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo sa laban na ito. Kaya sinabihan niya ang lahat na tingnan nila ang kanyang pamamaraan ng paggawa ng gamot na ito dahil ibibigay niya ang lahat ng kanyang dignidad sa proseso na ito. Halos maiyak naman ang lahat ng mga nanunood nang marinig nila ito. Kaya mas lalong tumaas pa ang kanilang suporta sa kanya. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi naman talaga nahihirapan ang ating bida. At ang malala pa ay ang mga ito ay naayon sa plano niya.